Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay FTX kung saan ay bubuhayin daw po ulit ito. Yan sa mga hindi po nakakaalam dito, si FTX ay siya po yung pumapangalawa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Yan. Yung nangunguna ay si Bitcoin, tapos siya yung pumapangalawa. Ayan, sila po yung dalawang pinakakilalang crypto exchange sa buong mundo. At yung naging problema po dito kay FTX ay nag-collapse siya. Ayan, kaya marami pong mga users ang naapektuhan dito. Kaya yung founder nito o ang kanyang CEO ay yan na, meron siyang kinakaharap ng patong-patong na mga kaso. Ngayon ay ayan, base po sa balita na ito, ay pinag-uusapan po nila na mukhang parang bubuhayin po muli ulit. Yan, bubuhayin po ulit nila ang FTX crypto exchange na ito. Yan, kahit na meron itong hindi magandang kasaysayan or history. Yan, na may kung saan ito ay nag-collapse. Kaya yan, ang tanong dito ay mapagkakatiwalaan pa kaya ito ng mga users? Ayan, magtitiwala pa rin ba sila dito? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan na nga, FTX in talks to revive crypto exchange despite past turmoil. Ayan, muli nilang bubuhayin. Kaya yan, nagdulot na nga ito ng maraming takot sa mga, yan, lalong-lalo na sa mga taong naapektuhan dito. Tapos muling bubuhayin ulit. Yan, ewan ko lamang kung muling pagkakatiwalaan ulit ng mga tao ito. Yan, FTX is negotiating with 3 bidders to revive its cryptocurrency trading platform post-bankruptcy amid past fraud allegations. Ayan na nga. Ngayon ay hanggang sa ngayon ay iniimbestiga pa rin kung ano nga ba talaga yung nangyari, kung paano nga ba talaga nangyari yung collapse na ito. At mukhang yung collapse na ito ay kagagawan daw ng mga nasa likuran na rin mismo ng FTX exchange na ito. Kaya yan, under investigation pa rin hanggang sa ngayon. Kaya ang sinisisi po dito ay yung CEO ng FTX na si SBF. Yan, si SBF. Investment banker Kevin M. Kofsky reveals the decision on restarting operations, whether independently or via partnership. Yan na nga, isang investment banker ang yan na si Kevin M. Kofsky ang siyang naglabas ng desisyon na kanila pong i-restart ang operation ni FTX. Maaring bilang isang independent or sa pamamagitan ng pagkakaroon ng partnership sa ibang mga exchanges or siguro financial institution yan para sumuporta or suportahan ang FTX. FTX founder Sam Bankman-Fried, yan, si SBF, faces trial in New York over allegations of diverting customer funds and political donations. Ayan na nga. Yan nga yung fraud allegations laban dito sa mga nasa likuran ng FTX dati. Ayan, lalong-lalo na itong si Sam Bankman-Fried. Kasi inakusahan na siya yung may kagagawan sa paglipat sa mga customer funds ng FTX at mga political donations sa kanyang syempre sa kanyang sikretong tinatagong account. Kaya yan, hanggang ngayon ay under investigation, under trial pa rin siya. Ayan, talagang sinusubukan nila na tanungin or pilitin si Sam Bankman-Fried na pilitin yung totoo kung ano nga ba talaga yung nangyari.
Yan, FTX, once a towering name in the crypto market, is in the throes of negotiations to breathe new life into its trading platform. Ayan. Muling magkakaroon ng buhay. Yan, muli siyang hihinga kung ganyan. Bumuling bubuhayin. The crypto exchange had previously plunged into bankruptcy, shadowed by allegations of fraud. Now, 3 bidders have come forward with proposals to restarting trading on this formerly bustling platform. Ayan. May 3 mga bidders ang nagkaka-interes na gusto nilang buhayin ulit ang FTX. Yan, maski nagkaroon ito ng bankruptcy at saka punong-puno ng mga fraud allegations. FTX may restart operations. Siguro ang gagawin lamang nila dito ay gagamitin lang siguro nila yung kanilang pangalan. Pero syempre, yung mag-handle dito, yung mga tao na mag-ooperate dito kay FTX ay siguro iba na lahat, hindi na yung dati. Kaya baka siguro okay naman siguro kapag ganyan. Kevin M. Kofsky of Perella Weinberg Partners, the development bankers representing FTX, revealed during a recent court hearing in Wilmington, Delaware, that FTX will finalize decision on the way forward by mid-December. FTX is meticulously evaluating potentially binding offers from investors to determine the most viable route to resuscitate the crypto exchange. Ayan. Talagang gusto nilang buhayin. Ayan, ginamit pa yung word dito na resuscitate. Parang nasa bingit na siya ng yan, or ito ay malapit ng mawalan ng hinga, pero ayan, i-resuscitate daw nila para muling mabuhay. Among the options on the table, selling the entire crypto exchange is a consideration. Ayan. Kinukonsidera na rin ang ibenta na lamang ang buong mismong FTX na crypto exchange. FTX boasts a valuable customer list of more than 9 million. Yan, ganyan po kadami yung kanilang customers. Pero syempre, yung problema dito, maski ganito karami yung kanilang mga customers, ay syempre nananatili pa kaya sila na naniniwala or may pagtitiwala pa rin kaya sila dito kay FTX. Maski ganyan karami, pero paano pag wala na rin? Yan. Ayaw na nilang gamitin ang FTX. Yan, hindi parang wala na ring silbing buhayin pa ang FTX. Alternately, a partnership could emerge to restart the crypto exchange, or FTX could take the initiative to do so independently. Ayan, pwedeng magkaroon. Yan, 3 po yung pwede nilang gawin dito kay FTX. Pwede nila itong ibenta sa iba. Yung pangalawa ay yan nga, pwedeng magkaroon ng partnership para tulungan na buhayin ang FTX. At ang pangatlo ay maaring bumangon ito ng kusa sa kanyang sarili. Yan, since its bankruptcy filing last year, the quest to raise funds for repaying creditors has been relentless. According to court documents, FTX administrators have recovered approximately $7 billion in assets, with $3.4 billion being in crypto. Ayan, may na-recover naman daw po sila, $7 billion. Pero, ayan, yung nakita ko, yung nag-collapse. Na noong nag-collapse ang FTX noon, nasubaybayan ko po yung pangyayari niyan. At saka yung mga users ni FTX ay talagang nagsiiyakan. Yan. Talagang ang laki ng maraming talagang mga users ang parang yan, nasaktan ng lubusan dahil nawala yung kanilang funds dito kay FTX. Main creditor groups have reached tentative settlements over some pivotal disputes in the case. This progress paves the way for filing detailed payout plan in December, company attorney Andrew Dietderich disclosed. FTX founder Sam Bankman-Fried, who resigned as the CEO last year amidst the financial maelstrom, is currently facing trial in New York. The charges allege the diversion of FTX customer funds into Alameda Research for high-risk trading, political contributions, and extravagant property acquisitions before the inevitable collapse of both entities. Yan po yung kaso na kinakaharap ngayon ni Sam Bankman-Fried. Yung kanyang ginawa raw po kasi ay ginamit po niya yung funds ni FTX.
Yan, ginamit niya yung customer funds ng FTX. Linipat po niya ito sa Alameda Research kung saan ay isang high risk na trading. Ayan, at para na rin sa mga political contributions at mga extravagant property acquisitions. At ginawa po niya yan ng walang paalam or walang consent sa mga customer funds ng FTX. Kaya yan, pagkatapos daw niya itong ginawa ay ang sumunod na nangyari ay dyan po nag-collapse ang FTX na exchange. Kaya yan po yung kanyang kinakaharap ngayon na kaso. These unfolding negotiations are a glimmering of hope amidst a grim backdrop as FTX strives to shake off the shackles of its past, exploring avenues to restart the crypto exchange. Yan, syempre bago muna nila buhayin yan ay syempre kailangan muna nilang i-compensate yung lahat ng kanilang mga customers na naapektuhan sa collapse ni FTX. Kaya yan po muna dapat ang tutukan nila. Kasi mukhang hindi po maganda na bubuhayin nila ito tapos may mga naapektuhan na mga customers. Ayan, kaya compensation muna. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.